what's up my friend? Narito na naman si Teacher EBM upang magtalakay ng batas basketball. Kumusta kayo dyan mga kapatid sa pananampalataya? Okay, aralin natin ang rules hinggil sa illegal crossing boundary line signal. Tatalakayin natin ito, lalong-lalo na ang iba dyan, alam kong pamilyar na doon sa Article 17-2, 3, and 4 na kung saan hindi naman tinalakay doon kung from the successful shot. So ngayon pag-uusapan natin, what if from the successful shot? Ano ba ang gagawin ng non-scoring team? Yan yung ating tatalakayin. Remember guys, another thing that you are going to learn in this video is kailan nga ba tayo magbibigay ng warning for delaying the game hinggil sa illegal crossing boundary line? Ang punto vista dito mga kapatid sa pananampalataya para equilibrium at common sa mga referee maging sa mga player and coaches ay ang libro. Pero always remember, in applying about the warning for delaying the game pagdating sa pag-throw in, yan na pinag-uusapan natin na illegal crossing boundary line. Please, assuming that you are familiar of this in the book. Pero pag pumupunta po tayo sa binyo, sa liga na iyan, grassroots level man yan, major league man yan, big league man yan, always ask to the binyo, to the organizer, what is the house rules with regards of the illegal crossing boundary line signaling. Kasi maraming mga senaryo sa rules na kung saan ina-apply lagi sa illegal crossing boundary line. Ang ibig sabihin po ng illegal crossing boundary line, nagtutruin si A1, binabantayan ni B1 at inaharas si A1. Hanggang si B1 na depensa naka-illegal crossing doon sa guhit na kung saan tayo mga referee, mga coaching players, alam naman natin yan na dapat yung nagdidepensa na binabantayan yung thrower, dapat may 1 meter distance. Dahil nga crucial ang laro, nakakaligtaan o sinasadyang hindi i-observe ang 1 meter distance. Very clear? So this time, mas lalo natin intindihin ang filosofiya. Tulad na sinabi ko mga karbitero, kapag nasabihin nyo kayo, tanungin nyo kung paano pinapractice ito. Kasi mayroong mga liga na from first quarter, third, second, third, and even fourth, less than 2 minutes ng fourth quarter. Kapag first time attempt ng illegal crossing boundary line, warning. Diba? May ganun meaning, kailangan muna may warning. Pag inulit, technical na talaga. Hindi tinitingnan kung 2 minutes or less than 2 minutes na yan ng fourth quarter. Hindi tinitingnan kung nag-signal kayo ng illegal crossing boundary line. Hindi na yung binabasihan basta. Diyan sabihin nyo minsan sa inabutan natin kasi may house rules sila na lagi magbibigay ng warning. So maximum tolerance ang kanilang observation. Mayroon naman mga binyo o nagpapaliga, grassroots level or major league or big league. Pag first quarter, second, and third, or fourth quarter, more than 2 minutes ng fourth quarter, laging ina-apply ang warning for technical for illegal crossing boundary line. Nag-crossing ka man sa boundary line, or tinapik mo yung bola, si depensa ang pinag-uusapan natin, ginawa niya ang mga ganon, kapag ganon pa lang ang game clock, hindi pa sa 2 minutes, less than 2 minutes ng fourth quarter, warning, although nag-signal ka ng illegal crossing boundary line. And another thing of that is kapag ginawa yan sa 2 minutes, less than 2 minutes ng fourth quarter, nag-signal ka ng illegal crossing boundary line, guys, nasa 2 minutes and less than 2 minutes na tayo ng fourth quarter, nag-signal ka ng illegal crossing boundary line, at ginawa nga nila, technical na po yan kaagad, kahit first time pa lang. Kasi nag-signal ka nga ng illegal crossing boundary line dahil ang paliwanag sa Article 17-4 or 3. Kasi nga, yung pag-signal mo ng illegal crossing boundary line, that is a warning already. You are in a good faith as a referee, kaya coaching players, please be mindful and always take note of this one. Nasa libre po yan na sinasabi ko. Over 2024, 17-2, 3, and 4. Mababasa nyo po yan doon. Pero Teacher EBM, what if naman
hindi naman siya nagsignal ng illegal crossing boundary lines, ang game clock ay 2 minutes less than 2 minutes ng 4 quarter, technical na ba kaagad? Hindi. Kasi nga, hindi siya nagsignal ng illegal crossing boundary line. So therefore, kahit 2 minutes less than 2 minutes na yan, warning. Kasi nga, hindi siya nagsignal kasi. Medyo nagkamali sa communication, may pagkukulang yung referee sa communication or signaling. Kasi nga, hindi niya nagawa itong illegal crossing boundary line signal kahit 2 minutes less than 2 minutes. So therefore, warning. Kapag inulit, all members of the team in the second time around, that team shall be given a technical foul for for delaying the game. Does it make sense? Yan naman talaga ang ibang ino-observe. So, yan yung nasa libro natin. But this time, guys, dahil medyo na-review na rin naman kayo dyan, bisitahin nyo yan sa Article 17-2 hanggang 4 ng OBRE 2024. So now, magbibigay ako ng senaryo. Teacher ABM, what if galing sa successful shot? Alam naman natin kapag galing sa successful shot, lalong-lalo na ang pretro, pwede si non-scoring team, meaning nag-shoot yung A1 na sa pretro, nag-shoot si A1 sa pretro, at na-shoot mula na ng non-scoring team na team B. Pwede si B mag-end-to-end or more than one step or one normal step, mahabang takbo niya dun sa end line, sa pag-throw in, pwede yun kasi galing naman sa successful shot. Alright? Does it make sense? Pwede. So this time, ginagawa nila yung para maiwasan yung illegal crossing boundary line ng depensa. Okay. So pero makulit pa rin naman ng depensa talaga. Si B1 yung depensa. Inaarangan yung thrower. What if nasa second quarter pa lang yun mga kapatid sa pananampalataya? Galing sa successful shot sa last free throw ang scoring team, bula ng team A, non-scoring team yung team A, end-to-end ang takbo ni A1, sinusundan siya ni B1 kasi siya ang umarang doon sa pag-throw in, second quarter. Nasa kamay pa rin yung bula ni A1 sa kamay pa rin ni A1. Ang ginawa ni Bito, si Bito na lang, huwag si B1 kasi ito yung nasa Article 17-38. Ang ginawa ni Bito, yung nagdedepensa na nag-aharang kay A1, is nag-move yung kanyang kamay over the boundary line. Pero yung bola, hindi pa naman na itapon mula sa kamay ni A1 na thrower. Hindi pa na itapon inside in the playing court. Meaning, nagkaroon ng over the boundary line, second quarter, warning for delaying the game lang muna. Alright? Yan. Okay. So, syempre, bula pa rin naman ang Team A yan. I-communicate yung warning for delaying the game para sa kupunan ng Team B, applicable to all members, sa second time around na ginawa, technical na kamo. Alright, so this time, bula pa rin ng Team A. Dama ba? Kinommunicate na. Okay, nagawa na yung protocol, yung procedure. Okay, bula ng Team A. Ang tanong, pwede ba mag-end-to-end na through-in pa rin ang Team A na si A1 sa resumption after na mabigyan ng warning for delaying the game ang Team B na si Bito? Pwede. Teacher ABM, nagkaroon naman ng tawag na warning for delaying the game kay Bito. So hindi na po pinag-uusapan ang successful shot yan. Kasi, yung successful shot nangyari bago natawagan ng warning for delaying the game na si Bito. Sinasabi, literal, sa Article 17-38, kukontrain mo ba yan? Nasa libro na. Sinabi mismo doon, kahit nabigyan ng warning for delaying the game, ang team B na si Bito, any team A player shall keep the right to move along the end line before releasing the ball or passing it to a teammate. Pwede pa rin siya mag-end-to-end, move. Very clear. Hindi irrelevant yung pagbigay ng warning for delaying the game kay Bito. What if kicking ang ginawa ni Bito? Yan, violation yon. Alright? Is it make sense? Is it make sense? Yeah. Bawal na mag-end-to-end ng move dun si A1 kasi hindi na sinundan sa pag-throw-in ng A1 sa resumption yung successful shot. Ang sinundan na ay yung violation. Luma na yung successful shot. Ang pinakalites na susundan sa throw-in na yan, sa resumption, is yung kickball na violation. But anyway,
Focus muna tayo dito sa 17-38. Binigyan ko lang kayo ng input, no? So, sinasabi dito, kahit nabigyan nyo ng warning for delaying the game, ang kupunan ng Team B, pwede pa rin mag-end-to-end ng throw-in ang Team A. Ituloy, from backward to frontcourt, pag successful yung throw-in ng Team A. Okay, very clear? Alright. Teacher Eben, sa senaryo yung binigay mo, illegal crossing boundary line yung diniscuss mo. Actually, hindi naman nag-touch yung kamay ng depensa na si Bito doon sa nagtutroin na si Iwan. Pero illegal crossing. Kaya nga illegal crossing boundary line ang sinabi. Alright? Okay. Now, ituloy ko. What if naman ang senaryo, the same pa rin yung facts, throw in si A1 from the successful last free throw ng scoring team, bola ng Team A, throw in si A1, at pumunta din si A2 doon sa end line, sa labas. Dalawa na silang nasa labas. Abang si A1, pinasa niya tuloy kay A2. Sabi niya, A2, ikaw na lang mag-inbound. Sa utak lang nilang communication. So, ang ginawa naman nito ni Bito na depensa, nag-move yung kanyang kamay over the boundary line at nagawa niyang na-touch niya yung bola abang pinasa ni A1 kay A2 yung bola na parehas nasa labas si A1 tsaka si A2. Nag-touch talaga si Bito sa bola abang papunta yung bola kay A2 sa area yung bola. So that is also illegal, that is warning for delaying the game. Kasi nangyari nga second quarter. Alright? As a FIBA rules, dinalaki ko na before this one. Okay. So, very clear, no? Communicate, warningan, communicate, applicable to all members. Sa second time around, technical na kamo. So, bola pa rin ng Team A. At, yun, pwede mag-move ang Team A from end to end. Kasi, sipin mo, hindi naman kasi pwedeng, hindi mo na pwedeng pagalawin yung throw-in ng Team A na end-to-end dahil sa kagagawan ng Team B na nag-illegal crossing boundary line. So, gagawin nila yan ng depensa pag wala sa philosophy o wala sa tamang rason. Okay, gawin natin, mag-illegal crossing boundary line tayo, sabi ng depensa, Team B, para hindi sila makapag-move end-to-end. Anyway, first time pa lang naman natin gagawin to, warning pa lang naman. So, tingnan mo logic, 'di ba? Magaling naman ang FIBA talaga, no? Nasundan niyo ako. Kaya ang pinaka-point out ko dito, pwede pa rin mag end-to-end na throw-in. Takbo sila more than one normal step. Takbo ang throw-in ng Team A. Kahit galing yan sa warning for delaying the game ang Team B. At resumption, bola na ng Team A. End-to-end, pwede pa rin. Kasi pag hindi na pwede mag-end-to-end, nadihado masyado ang Team A. Kasi gagawin ng Team B, strategy nila yan. O guys, gawin ninyo mag-illegal crossing boundary line tayo. Anyway, first time pa lang naman. Warning pa lang naman tayo nito para hindi sila makapag-end-to-end na pag-inbound. So, hindi maganda pagka ganun ang reason. Kaya, in this Article 17-38, pwede pa rin mag-end-to-end or meaning, tumakbo ang thrower, in this case, si A1 or si A2, end-to-end more than one normal step or 1 meter. Wala pong violation sa throw-in dyan. Ang iba sinasabi, traveling violation. Walang traveling violation po sa throw-in. Mabuhay tayo mga arbitero at patuloy tayo sa pag-aaral ng batas basketball. Tumulong sa mga coach and players sa kanilang mga tanungan, sumagot at naayon dapat sa rules. Magtulungan tayo mga ka-arbitero, like and follow the page EBM para sipagan tayo. Remember, ito ay para sa ating lahat. Thank you.